Wala pa ring supply ng kuryente ang 21 barangay sa Cagayan. Nakatutok Jasmine Gabriel Galvan. Solar lights na ang ginagamit ni Aling Virginia matapos mawala ng supply ng kuryente sa patuloy na pananalasa ni Bagyong Guring sa probinsya ng Cagayan. Mahirap daw ang sitwasyon, lalo pat lubog pa sa baha ang kanilang bahay. Mahirap talaga, ma'am. Parang hindi kami makagalaw. Sa monitoring ng Cagayan PDRRMO, 21 barangay pa ang walang supply ng kuryente sa ngayon. So far, wala kaming maidadagdag na re-energize kasi wala pang report ulit ang Cagelco sa amin. We will follow up on their progress po. Hanggang ngayon, ramdam pati ng epekto ni Super Typhoon Guring. Baha pa rin ang ilang barangay sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Pahirapan ang pagbiyahe ng ilang motorista dahil sa binahang kalsada. Nakararanas pa rin ang pagbahang ilang paaralan, gaya sa Simpatuyo Elementary School na halos abutin na ang bubong ng mga silid-aralan. Sa taas ng baha, gumagamit ng ilang residente ng rubber boat. Talagang mahirap, ma'am, kasi lalo na kaming nandito sa may bahayang parte, syempre hindi kami makagalaw. Sa patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa Kailugan, nangangamban 20 pamilya sa bayan ng Gataran dahil unti-unti nang nilalamo ng ilog ang kanilang mga bahay. Isang bangkay naman ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilog na bahagi ng Amulong. Samantala, nagpapatuloy ang pamamahagi ng food packs sa mga apektadong residente. Umabot na sa mahigit 20,000 na residente ang apektado sa patuloy na pananalasa ng bagyo sa Cagayan. Mula sa probinsya ng Cagayan, kasama si Ron Alice Sertaniedo, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon.